Hello, hello, Taurus Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for November 2025. So Taurus, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ten of Pentacles. Wow, very good. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Tower card. In the area of your near future, you have the Judgment card. Lovely. In the area of your challenge for the month, you have this Eight of Wands. In the area of your fortune, you have the Knight of Wands. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the King of Swords. At ang outcome niyo po for this month, patulay ng Disyembre. Mamaya po sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you po muna mga Taurus for your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako. Every time po na meron tayong free reading for Taurus po dito sa ating channel. So, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your reading, your energy, you have the Eight of Swords. Okay. This month, Taurus, kitang-kita ko rito that you may feel na parang wala kang magagawa. You may feel like parang stuck ako dito, no? Parang siguro ditong Oktubre o itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, pakiramdam mo parang walang solusyon. Parang hindi ako makaaba-abante. Bakit parang hindi ako makaalpas sa bigat na ito, sa problema na ito? And hindi ka makahanap ng daan paalis dyan sa ginagalawan mo na yan. But this time around, Taurus, your spirit guides is actually telling you na kayang-kaya mo to eh. Nasa isip mo lang daw yan eh. Yung mga takot mo, yung mga hindi ko kaya, di ko magagawa, lugi na ako, failure na ako, hanggang dito lang ako. Nasa isip lang yan. Okay? Lahat ng negativity mo, lahat ng kinakatakot mo, lahat ng kinaka-failure na naramdaman mo, nasa isip lang yan. If you could just let it go and just be positive, maaabot mo kahit ano. Especially, tira mo sa image na to. Nakatali siya pero hindi mahigpit. Nakapiring siya pero kayang tanggalin yan. Tapos natakot siya kung masusugatan siya ang layo-layo ng mga espada. So, mga simbolismo ito. Simbolismo yan na hindi ka naman masusugatan sa mga bagay na inaakala mong makakasugat sa'yo. Parang ganyan. So, make sure na ikaw ay palaban this month at wag mo laging isipin na failure ka. Wag mo laging isipin na wala ka magagawa dahil meron. Carl Aquino, pasok. So, sabi ng yung spirit guides, there is always a way out of any problem. Okay? Yan lagi mo isipin. Lagi may solusyon, lagi may paraan. At the center, this is your core energy for the whole month of November. You have the Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides na matyaga ka naghihintay sa isang bagay na hindi mo alam kung meron pa ba ako mahihita o meron pa ba ako makukuha. Nilaan mo lahat ng effort mo dito, pera, pagod, pawis, lahat na, para lang magbunga siya. Pero hanggang ngayon, parang feeling mo, aasa pa ba ako o wala na ito? Ramdam ko yung kawalan mo na ng pag-asa. Ramdam ko yung pagkainip din at pagkairita na bakit ano ba yan? Bakit wala pa din? Lahat naman ginagawa ko. Ano bang kailangan ko pang gawin para magkaroon to ng outcome or resulta? And kitang-kita ko yung frustration and desperation in your part na magbunga na ito. Pero hanggang ngayon wala pa eh. Kitang-kita ko rito yung kalungkutan mo na lagi mong tinitignan, ina-update mo siya, may make sure mo kung okay na ba o hindi pa. At every time na ina-update mo, lalo kang naiinis kasi wala pa din. I-clarify natin to. The Seven of Pentacles. Tignan natin kung anong dapat mong gawin sa mga hinihintay mo na yan. You have... Siya nga pala, Taurus. Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special reading para po sa inyong monthly forecast. Okay po? Seven of Pentacles. The Sun card, yes. Narinig ko, sabi ng yung spirit guides, kailangan mo daw malinawan na tungkol sa mga bagay na hinihintay mo.
Enlightenment is what you need. Ayon sa yung spirit guides, kapag nagets mo na kung ano yung mga bagay, kung bakit wala tong mabunga-bunga, doon ka makakakuha ng hakbang kung hahantayin mo pa ba ito o aalis ka na. For example, bigyan kita example na para malinaw to. Nag-apply ka for Dubai halimbawa, and then umabot na ng 7 linggo, 7 buwan, wala pa ring balita, pabalik-balik ka na, sabi i-update daw, tatawagan na lang daw, naibigay mo na lahat ng fee, lahat ng papeles, lahat ng dokumento, lahat ng pera, pero parang wala pa din. So, kailangan mo daw malinawan na this time at harapin mo na daw yung katotohanan about sa hinihintay mo na to. Na para bagang ikaw daw ang makakaalam kung alam mong meron ka pang mahihita o wala. Pero prangkahin na kita, Taurus, ha. Kitang-kita ko rito na parang you need not to move on from something that made you feel stuck. Ito yung nagpapastuck sa'yo itong hinihintay mo na to Kaya parang feeling mo walang abante, walang susulong, walang nagaganap, and you need to see that. No? Ito na yung time para bumitaw sa isang bagay na alam mong wala na or parang hindi na siya applicable sa life mo this time. Maraming iba't iba yan sa buhay mo. Maaring sa pag-ibig, maaring sa trabaho, maaring sa pera, maaring sa isang pangako. No, iba-iba yan. So, alam kong alam mo kung ano yung hinihintay mo na parang, parang dihado na ako dyan parang kailangan ko na atang maghanap ng iba kasi hindi na parang umuubra sa akin. Parang ganyan. Okay? In the area of what you want, you have the 10 of Pentacles. Yes, you want a long-term financial money. No? You want long-term financial gains. Na talaga namang hindi ka problema sa pera mo next month, next year. May pambayad ka na sa bills, pambayad sa mga utang, pambayad sa mga upa or hinuhulugan, no? Ayaw mo na nung hindi sigurado. Sana po, Lord, bigyan mo siya ng, alam mo yun, yung garantiyang pera every week, every month para hindi ka natakot o hindi ka na puno ng pangamba. Kitang-kita ko rito, some of you gusto ng, I don't know why, para meron kang inaasikaso tungkol sa ancestral home sa pamilya nyo or bahay na luma. Either gusto mo nang ibenta para may panggastos for the family or meron kang property na involved ang buong pamilya na kailangan sumang-ayon ang lahat para makalarga, no? Nakita ko yan for other Taurus. So, naway mabenta na yan at maipera mo na. But for some, kitang-kita ko rito, iniisip mo talaga yung pangmatagalang legacy mo. Yung may iwan mo sa mga anak mo, may iwan mo sa mga apo mo, may iwan mo sa mga pamangkin mo, no? So, iniisip mo talaga yung kailangan hindi lang ako ang safe. Kailangan buong pamilya ko. Para kung ano man ang mangyari, okay kaming lahat. Parang ganyan. So, you want that financial assurance. So, which is good for you. Kaya meron sa inyo, nagbabalak din magnegosyo, nag-iisip pa siguro nito mga nakaraang linggo na, uy, malapit na magpasko, baka pwede na tayo magsimula ng mga catering service o pagbebenta ng mga pagkain. So, nag-iisip ka ng additional sideline for stable financial needs mo, di ba? So, may tatapon, marami pala. Okay, hindi pwede. 10 of Pentacles being clarified by the Judgment card. Dalawang beses lumabas ang Judgment card. Ibig sabihin talaga namang meron kang dapat actionan this time, Taurus, na talaga namang kailangan mo magising sa isang bagay. With the family here, family setting, family involvement na kaperahan, na legacy mo for a long time, long-term gains ito, sabi na yung spirit guides, para daw ma-reach mo ito, meron kang maling ginagawa na kailangan mo daw ma-realize this time na dapat mo itama. For example, nag-iipon ka for the family pero every now and then yung ipon na yun nagagalaw. So, mapapansin mo siguro, ipon ako ng ipon pero paliit ng paliit. So, kailangan mo daw buhisi in this time, ano yung mali kong ginagawa sa mga long-term financial gains ko. So, katulad ng example ko na nagagalaw yung ipon, so baka kailangan magising ka sa katotohanan at aksyonan mo na ang ipon ay ipon, dapat di ginagalaw. Parang ganun. So, halimbawa din, kung sa pamilya man, meron kayong pinaghahatian na bahay, o property, o lupa, dapat daw magising ka na sa katotohanan kung ano ba talaga yung usap, ano ba talaga yung hatian, so yun na ba talaga ang mag-benefit, at ano yung kailangan na dapat gawin para mag-settle na yan, para mga ganyan. So, if this is involving family financial matters, kailangan daw itama yung mali. At magising kayo lahat sa katotohanan about something para once and for all maplansya na yan. Okay?
In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Kailangan do aralin mo Taurus Meron kang pinag-alaanan ng effort mo this time, pinaprioritize mo, inaayos mo. Pero sabi na yung spirit guides, kailangan mo daw aralin muna bago mo siya paandarin or gamitin or largahin, parang ganon. For example, dealer ka halimbawa ng Avon. Example lang to So, kailangan mo aralin ko paano magbenta, paano, uso pa ba yung dealer ng Avon? Hindi ko alam kung uso pa ba yun. So, parang ganon. So, kailangan kung may papasukin kang bagong industriya, bagong career, bagong sideline, importanteng inaaral mo siya para hindi ka magsayang ng oras, hindi ka rin malugi along the way, at hindi masayang ang mga effort mo. At para hindi ka rin dumating sa punto na, ay, sana pala, nalaman ko na yun, umpisa pa lang, edi sana, hindi ako nandito sa sitwasyon na ito. So, dapat pala, pinag-aralan ko na noon pa. So, ito'y paalala sa'yo, Taurus, ng spirit guides na kung meron ka mang papasukin na bago sa buhay mo, bagong job, trabaho, endeavor, anything, aralin mo daw muna siya para sulit ang gagawin mo, okay? Kasi hindi ka naman pwedeng mag-rely lang sa sasabihin ng ibang tao o sa stock knowledge mo, no? Kasi hindi sapat yun Kailangan ikaw mismo may effort ka to palawakin ang iyong knowledge tungkol sa papasukin mo, okay? The Page of Pentacles, the Ace of Cups, wow. Yes, talaga tong papasok na to sa buhay mo, talaga namang importante sa'yo at matagal mo na ring hinangad. Parang pinagdasal mo ito at winish din. At nung dumating, sobrang saya mo, no? Parang sobrang galak mo na parang, yes, nakuha ko din. Yes, eto na yon. Pero baka sa sobrang saya mo, magpatumpik-tumpik pa, lumarga ka na lang basta-basta without preparing. Sabi sa iyo yung spirit guides, huwag kang papadala sa sobrang sayang emosyon mo. Dapat, nandun ka pa rin sa estado ng isip mo na, ay, hindi ako pwede magpakakampante, kailangan ko tong aralin, kailangan ko tong buhisiin, kailangan everything is fine. Hindi pwede akong komportable lang at masaya lang na nandito na to o ginagawa ko na to. Kailangan hindi ako, ang tawag doon, hindi ako pakampante na porke ginagawa ko na everything will go smoothly. Hindi May darating at may darating na aberya. Kaya kung pinag-aralan mo yan, yung mga aberyang darating, kayang-kaya mong plansyahin. So, make sure na hindi ka papadala sa emosyon mo na sobrang saya. Parang, yes, may kotse na ako, pero hindi mo kayang alagaan yung kotse. Parang ganun. So, make sure na ikaw ay responsable sa mga darating sa buhay mo. In the area of what's affecting your current energy, you have the Tower card. Yes, may pagbabago. Tower ay hindi po masama, so wag ka po matakot kapag nakikita mo to sa isang reading, Taurus. Hindi to bad. Tower ay isang simbolismo, paalala sa'yo na yung spirit guides na may nagbabago na. Especially sa mga bagay na hinihintay mo, iniisip mo, pinaglalaanan mo ng effort, and you're waiting and waiting and waiting and waiting. Pero ito na yung pagbabago, parang, ay, magigising ka sa katotohanan na parang, ay, hindi na pala ito yung gusto ko. Hindi na pala siya applicable sa life ko. And then, may realize mo, nag-slip away na siya sa kamay mo. Parang hindi na siya parte ng buhay mo. For example, singer ka, tapos pila ka sa isang, halimbawa, recording company. Pero hintay ka ng hintay for that big break, for that meeting, pero wala nangyayari. Parang, ramdam mo na na hindi na to para sa akin wala na akong aasahan pa. So this change, pwedeng change of heart ito, change of mind, change of perspective, ang magbibigay sa'yo ng epekto para sa mga hinihintay mo na yan. And you're gonna realize, okay, siguro nga hindi ko na kailangan maghintay. And then boom, biglang makakaahon ka doon sa stuck energy mo na, kailangan ko na lumaya, kailangan ko na umalis, kailangan ko na lumarga. Kasi ito ang naging dahilan ko bakit parang nahimpil ako dito, nahinto ako dito, umiikot ang mundo pero nandito pa rin ako. Parang ganyan. So, these changes is necessary for you to realize kung ano yung mga bagay na parang sinayang mong oras mo sa kakahintay sa isang bagay na hindi na pala para sa'yo. Okay? Bagay or tao, iba-iba po ang itsura niyan sa buhay ninyo. Iba-iba po kayong Taurus. So, different phases ito. So, tumapon, yes, Three of Swords. Yes, mapanakit na masakit na Hindi mo na kaya Pero tinitiis mo lang Kasi sabi mo, sayang, baka okay pa, baka may mapala pa ako. Pero ramdam mo na masakit na, di ko na kaya, durug na ako, super desperate na ako, saka frustrated na. So you need to change this
Narinig ko sabi ng yung spirit guides, pag po lumalabas si Tower card, don't force things to happen. Don't control things. Pag alam mong wala na, bitaw na. Pag alam mong hindi na para sa'yo, let go na. At tanggapin mo yun sa sarili mo para pumasok yung mga bagong bagay na dapat para sa'yo. Kaya hindi siya maibigay-bigay sa'yo ni God yung mga magagandang bagay kasi nakatutok ka pa sa isang bagay na wala na. Pilit-pilit mo siyang niyayakap, eto may binibigay sa'yo si God na bago, hindi niya maipasok sa'yo kasi nga nakayakap ka pa dito. So make sure na bitawan mo yung mapanakit para maghilom ka na at ma-change mo na yung life for the better, okay? In the area of your near future, you have the judgment card. Yes, gising na gising na gising ka na. Your spirit guides are really telling you na bagong buhay na to ni Taurus. In the near future, ito ha, pwedeng 20 days from now, 20 months from now, kasi 20 to 10-10. Sabi na yung spirit guides na, yes, itong Nobyembre, unti-unti mo nang binubuo yung kalinawan sa mga bagay na, ay, mali pala yung paghihintay ko dito. Ba't ko sinayang ang oras ko dyan? Ay, ba't na ako nagpaloko dito? So, unti-unti mong binabangon ng sarili mo. In the near future, kitang-kita ko rito na natuto ka na. Nakabangon ka na, nakabawi ka na, at na-realize mo na yung tama. You are now a renewed Taurus. So, some of you, panaginip, napakalinaw, may mga angel numbers, angel signs, o kaya may mga song lyrics, o kaya may mga quotes sa Facebook or Instagram na parang maapektuhan ka. So, that is your spirit guides talking to you. Or angel guides na parang, huy, gising na, pakinggan mo to. So, ikaw naman, you need to answer the call para sa'yo. So, pag nagising ka na sa tamang direksyon, tamang gagawin, dire-diretso na yan. Makakawala ka na sa parang preso na pinaglugmukan mo for a very long time. Okay? Judgment card, clarify natin. Yes, the devil card is here. Talagang sa mga kadena sa buhay mo, no? Devil card, ito yung mga elemento sa buhay mo na kumadena sa'yo for a very long time. For example, mga maling paniniwala mo, self-limiting thoughts, mga nag-self-sabotage ka, halimbawa, kaya mo namang gawin pero hindi ka pumunta, kayang-kaya mo naman mag-apply pero pinanginaan ka na loob, hindi ka nag-apply. So, kung ano yung mga pumipigil sa'yo para ma-achieve yung greatness mo, bibitawan mo na yan. Magiging matapang ka na, magiging palaban ka na, magiging go-getter ka na. Halimbawa din, lover mo to, no? Lagi kang pinipigilan na. Halimbawa, gusto mong mag-apply sa Maynila. Sabi niya, wag ka doon. Dito ka lang. Di ka magaling. Di ka marunong. So, kung ano yung mga tao, bagay, sitwasyon na pumipigil sa'yo to achieve more, may realize mo, ay, bakit ba ako sumasama dito? Ay, bakit ba ako nakikinig sa kanya? Ay, bakit ba ako nagpapapigil dito? Kaya-kaya kong abutin yung tagumpay ko nang wala ito. So, huwag mo daw hayaan na pigilan ka ng mga tao, sitwasyon, o ikaw mismo para maabot mo yung gustong ibigay sa'yo ni God. Okay? In your divine messages, you have the unknown, surrender and curiosity and faith. Uncertainty is the only certainty there is. Yes, huwag ka matakot porque hindi mo daw alam yung dapat mangyari. For example, mag-a-apply ka sa call center, hindi mo alam kung matatanggap ka, kung pagkatawanan ka ba sa English mo. Basta pumunta ka lang, tignan mo lang, no? You don't need to know every answer. Ang importante, buo ang loob mo na gawin siya. Another message, unseen patterns, change your thoughts, change your life, beliefs, and reprogramming. Yes, ito yun. Yung mga iniisip mo na mali, dapat daw baguhin na yan. I-reprogram mo ang isip mo. Kung lagi mo iniisip na hindi ka magaling, hindi mo kaya, talo ka kaagad, naku, you need to change that. Na hindi ka kamahal-mahal, naku, kailangan mo din baguhin yan. Kailangan mo i-rewire ang brain mo so that you will achieve more. Okay? Siya nga pala, Taurus, gawin mong manifestation board ang aking comment section. Ilagay mo dyan kung ano yung mga bagay na gusto mo maabot this month, mga pangarap mo and wish mo. For example, I manifest blank. Ilagay mo dyan sa comment section and it will come true. Okay? In your challenge for the month, you have the 8 of Wands. Nakita ko rito, baka mawalan ka ng focus this month, Taurus, sa mga bagay na importante. Because 8 of Wands is really focus attention sa isang bagay para maganap, para ma-accomplish agad-agad. But with the 8 of Wands in your challenge, sabi na yung spirit guides, marami kang temptasyon sa paligid. Here, there, baka malingat ka, mawalan ka ng focus dito. Kaya importante ang focus mo ha.
Maraming mga quick movement this time. Maraming mga mabibilis na bagay na darating sa'yo. Maaring may magbibigay sa'yo ng bayad, may mag-i-invite sa'yo sa gantong party, bibisita sa'yo si friend. So, baka makain yung oras mo na dapat nakatuon sa isang bagay. So, make sure na ikaw kayang-kaya mong panghawakan ang schedule mo this time, ha? The Eight of Wands, the Emperor card, yes. Emperor card is really a stubborn energy. So, wag daw matigas ang ulo, especially kung may mga bagay na kailangan ka unahin more than anything. Sabi dito, dapat ikaw ay mahinahon, wais, ano? Wais ka kung ano yung mga dapat mong i-prioritize, ano yung mahalaga, ano yung dapat bigyan ng oras at ano yung hindi. Ano yung mga panggulo lamang, ano yung mga distractions. Kailangan firm ang isip mo dyan at maging disiplinado ka sa mga bagay na dapat mong unahin this time. Okay, Taurus? In your fortune, you have tread thoughtfully, narrow pathway. Yes, magdahan-dahan lang daw, makipot ang daan, baka madulas. Sabi ng spirit guides mo na ang pagmamadali ay walang magandang resulta. Okay? Now, the message, you have distant thunder, clear the air. Kung meron daw mga issue with other people, mga hindi pagkakaunawaan, mga tao o sitwasyon na pumipigil sa'yo o nagpapadelay sa'yo, kailangan daw kausapin na yan. For example, si partner mo pala, ang reason kung bakit hindi ka makaba-abante. So, kailangan mo siyang kausapin. O kaya mga anak mo o magulang mo, nahadaan naman daw yan sa matinong pag-uusap. Kaya kailangan daw clear mo na yung air, linisin mo na kung ano man yung mga issue, hindi pagkakaunawaan, mga misunderstanding, mga misinterpretation, miscommunication, you need to clear the air. Para kung ano man yung gusto mong tumbukin, dire-diretso. Okay? In your fortune, you have the Knight of Wands. Knight of Wands, congrats po because there will be good news coming in. Especially na sa fortune area mo pa siya. So may darating daw sa yung magandang balita or parang narinig ko ano to go signal about something na parang matagal mo itong hinintay, sabi mo, aasahan ko pa ba yan? Biglang boom, meron sa yung good news. Kaya meron ka ng bibitawan because luminaw ang isip mo na parang, okay, meron akong bagong aatakihin na bagong aspeto sa buhay ko, bibitawan ko na to para makapag-focus ka dito. Parang ganyan. So, congrats po, meron bagong darating sa'yo na magbibigay sigla ulit sa'yo. Kaya ang payo sa'yo na yung spirit guides, go, push, laban, i-enjoy mo to, be passionate, and be palaban this time. This is really a wonderful and happy adventure para sa'yo. So, kung ito man ay biyahe, both cards are really telling me na parang meron kang pagbiyahe or meron kang aasikasuhin sa ibang lugar, go push. Kasi nakita ko rito magandang opportunity yan naghihintay para sa'yo, Taurus. Okay? The Knight of Wands, the Nine of Cups. Wow, alam mo na, Taurus, kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumabas si Nine of Cups, kailangan mo na mag-wish. So ngayon, close your eyes, meditate at i-wish mo na yan because guaranteed matutupad yan. So, meron ka daw dinasal, meron ka daw winish na matutupad ngayong buwan na ito. Napakaganda for you. Kaya sobrang excited mo, sobrang ligalig mo, at sobrang energetic mo because eto na yung simula ng pagtupad sa wish mo. So congrats po. I-like mo tong video na to manifest and activate this wish card and good news card. Okay? In your divine messages, meron kang expect powerful change. Yes, ito talaga yun. Powerful changes in your life. Talaga namang i-accept mo siya this time because it will be yours. Okay? Napakaganda. Now, the message, you and your loved ones are safe. Wow! Ikaw daw at saka mga kamag-anak mo ay ligtas, maayos ang kalagayan, kaya wala ka daw dapat ikatakot o ipangamba sa buhay nyo this month. Okay, Taurus? In your divine messages, meron po kayong King of Swords. King of Swords, sinasabihan po kayo ng yung spirit guides na maging madiskarte, maging maparaan, maging practical, and also maging action-oriented. Hindi daw pwede na nasa isip lang yung plano, tapos wala ka namang ginagawa para matupad sa buhay mo, no? So, magandang paalala sa'yo to na yung spirit guides na, uy, hindi porket may plano ka, meron kang nagising sa isang katotohanan, hanggang dun ka lang. Dapat ina-actionan, tinatama, ginagawa ng paraan para mabigay sa'yo yung good outcome. Narinig ko rin dito, wala ka ng time for BS, wala ka ng time para sa mga laro-laro, sa mga paligoy-ligoy, sa mga hindi sigurado. You want something that is firm, that is true, that is tangible, that is assured, kumbaga. So, yun ang kailangan mong panghawakan this month, Taurus, okay? Pag hindi sigurado, huwag ka magbigay ng effort.
Pag walang assurance, huwag ka magbigay ng assurance din, no? So, kailangan lahat nakalatag. Kung trabaho man yan, dapat may kontrata. Kung yan man ay pangako, dapat may pangkakapitan ka, parang ganyan, no? So, the King of Swords, the Page of Pentacles, yes. Pagdating daw sa mga bagay na balak mong gawin, balak mong yakapin, balak mong asikasuhin, dapat meron kang kinakapitan na assurance talaga. Para to make sure na ito ay long-term ang gains para sa'yo. Hindi ka pwedeng papasok sa isang bagay na, alam mo yun, parang ramdam mo yan eh. Alam mo na parang, uy, parang hindi ako sure dito parang hindi pa to ganun kagarantiya for me. So, kailangan talaga ikaw magaling ka mag-research, magaling ka magbusisi, matalino ka dapat with a King of Swords, matalas ang isip mo, madali mo makita yung red flags, green flags, no? So nakita ko rito sabi ng yung spirit guides na sa pagpasok, dalawang page of pentacles to, talaga may papasok sa'yo na bagong opportunity, no? Sa pagpasok ito, kailangan talaga mabusisi ka eh. Hindi ka kontento lang sa binigay sa'yo. Kailangan talaga naghahanap ka maraming idea, maraming paraan para mapiga mo ito for a very long time. Yung bunga ng pentacle na yan. Okay? Ang outcome mo for November, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have September. Ooh! Meron po ba kayong special occasion sa tuwing September? Baka birthday ng kapatid o magulang or anniversary. Kung meron po, this means itong reading na to para sa'yo talaga to. Pero kung wala naman po, ibig sabihin meron kayong milestone sa September. Another message of Rose, romance in the air. Wow! Sa larangan ng pag-ibig, may pag-ibig para sa mga Taurus. Congrats po. Another message you have, Owl. Good advice from a wise person. Makinig ka daw sa magandang payo mula sa isang wais na tao. Ang magagamit mo daw yan in some aspect of your life. Another message you have, chair empty. Someone is leaving your life. Meron daw aalis sa buhay mo. Most especially, ito yung siguro yung mga taong kumakadena sa'yo o pumipigil sa'yo para magtagumpay ka. Normal lang yan. Daanan mo pati yan ang proseso para sa tagumpay mo. Okay? Ang outcome ni Taurus for November 2025, patulay ng December, you have, wow, the Nine of Pentacles. Kitang-kita ko rito yung independence mo. Pagtayo mo sa sarili mong paa at pagbangon mo mula sa struggles mo patungo sa pagkamal mo ng maraming pera. Kitang-kita ko rito makakaipon ka na, makakapagtayo ka ng sarili mong negosyo kung balak mo yan or sideline. Pero nevertheless, may paglago pagdating sa iyong kaperahan. At may enjoy mo siya. No? Mapupundar mo na yung dapat mong bilhin. Yung mga balak mo lang dating bilhin, parang pwedeng-pwede mo na siyang bilhin at the end of the month. No? Gumagaan ang iyong kaperahan, which is good for you. Nakita ko rin dito na hindi ka naaasa sa ibang tao. Kung halimbawang before, dahil kang humihingi lang ng pera kay pinsan, kay kapatid, sa mga anak, sa mga magulang mo, eto ikaw. Having this new job, having this new career path or opportunity, ito yung magbibigay sa'yo na solid na financial gains. Talaga namang lalago ito for you. At hindi ka na ganun mahihirapan, di ka tulad dati. So, meron ka nang madudukot anytime na kailanganin mo. So, i-continue mo lang yan. Ang paglago ng yung pera ay kailangan ng effort mo para pagdating ng Pasko, napakaganda ng Pasko ni Taurus. Okay? The Nine of Pentacles, the Lover's card. Yes. Wow. Paninindigan ang kailangan daw dito. Sabi ko nga sa inyo, para lumago ito tumagal, kailangan talaga ng commitment in your part. Okay? Kung ito ay binubuo mong career, negosyo, bagong sideline, bagong pagkakapirahan, ilaan mo lahat ng effort mo dyan kasi lalago ito. No? It will give you the financial needs that you want for yourself at lahat na ng pangangailangan mo, mabibili mo na, mapaprovide mo na. So this is really about your financial independence coming in your life. Wow! Good for you, Taurus. Ito po ang inyong November 2025 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate. Comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.